Ito pa guys. Bukod sa na-overwhelm ang mga flood control sa overwhelmed din na baha. Overwhelmed din na ulan. Ayan, di ba? Yan ang kagaling ng ating presidente. Inamin niya na talaga na wala na tayong pondo. Kulang na ang pondo natin sa calamity fund at sa ating bansa. At sinabi pa niya na galing daw sa office of the president yung itinulong niya na. Di, ang tanong kasi doon, nasaan ba ang 600 million na ibinigay ng dalawang country nga lang? Di ba? Meron pang ibinigay yung Singapore at Taiwan o Thailand. So, hindi ko alam kung Taiwan o Thailand, nakalimutan ko. Pero guys, nasaan nga ba ang pera? Na pwede namang, mayroon namang mga bakanting lupa dyan na pag-aari na pa ng gobyerno, yun na lang, ginawa niya, paggawa siya ng mga, yung sakto lang na bahay, kahit na magkadikit-dikit pa yan, kahit pa yan matatawag nating yung bahay na dikit-dikit. Oo. Di, paggawa niya ng ganun, basta ang importante na may malilipatan yung mga nasalanta ng baha. Yung mga biktima. Di, paano yun? Sila pa yung magpupukpok nun, sila pa maghahanap ng panday, karpintero. Tapos, apat na pirasong yero, tapos 8 pirasong plywood, ang ninipis, tapos ang gamit na, ang ibinigay na kahoy, 2x2. Ano yun? Anong gagawin nun? Yung pang steel style? Ang ganito lang? Ganon kaliit? Yung gagawin nilang bahay? Wait, papakita ko sa inyo kung gaano kaliit yung bahay na ipapagawa. Ito lang, wala na pala dito sa akin yun. Tinapon ko na pala. Tinapon. Isipin nyo, kita nyo, alam ko namang nakikita nyo yun eh. So, anong klaseng pag-iisip na ikaw ay isang presidente, dapat, alam mo na yung dapat gawin. Dapat alam mo kung ano yung magiging solusyon sa pagkatapos itong mga nangyayari na to. Tapos may pera kang natanggap na ganun kalaki. So kung yung mga wala na talagang bahay talaga, dun siya magpapagawa, dun sa talagang wala na talagang mauuwian. Yung may mauuwian pa, tutulungan niya, bibigyan niya ng budget para mapaayos yung bahay na mauuwian nila. Guys, 4 na piraso na yero. Tapos the rest, ilang pirasong 8 yata 6 na plywood. Tapos yung mga kahoy, 2x2. Ganito lang kalaking bahay mangyayari dun. Mas mainam pa nga yung steel. Yan paano yung ang titira nun 5 anak? Diba? Ganyan bang klaseng presidente mag-isip? Tapos wala tayong pakialam kung sasabihin niya na wala na daw budget. Ubos na daw yung budget. Nasaan pa lang budget? Sige nga. Kalaki-laking pera ng hawak ng ating bansa. Nasaan pala ang budget? Diba? Yun lang ang masaklap sa kwan Ewan ko, dapat kasi ang gagawin niya, pagkatapos nung calamity na to, gumagawa agad siya ng paraan para hindi nagkatambakan na Ang daming perang nawawala sa bansa natin, ginamit lang sa ayuda. Anong magagawa mo sa ayuda? Anong makukuha mo sa ayuda? Yung iba nga, siguro yung pera na tinatanggap nila galing sa ayuda, pinangsusugal na pinambibili ng droga, pinambibili ng alak, di ba? Mostly.
Sa totoo lang, dapat nga yung mga pera na yun, pinaghahanda yun. Yung ayuda na tinatawag, para yan sa mga mangangailangan at yung pinaka worst epekto ng ating kalamidad, ng ating bansa, ng ating kalikasan, hindi natin alam Tapos nag-isip sila ng maayos na magandang magandang pamamaraan pamamaraan para pangkabuhayan sa mga tao. Magbigay sila ng trabaho. Kaysa yung magwalda sila ng pera gamit ayuda. Ngayon na naman, ayuda na naman pinag-uusapan ng mga kongresista. Di ba? Wala na nga pera ang bansa natin. Inubos na nga ng mga buhaya. Inubos na nga yung mga hiring-hiring sa Quadcom sa House of Representatives. At yung mga pagnanakaw nila isa-isa. Pero ito pa rin ang ginagawa nila. Ngayon dumating ang kalamidad na to. Alam nyo, to guys una na hinarbat ng tadhana ay ang Ilocos Norte, sa lugar ng mga Marcos. Sumunod na hinarbat uli ng tadhana ng kalikasan ay ang lugar ni Saldico at lugar ni Luistro at iba pang mga nasa Quadcom. Alam nyo, may parating pa naman, di natin alam. Ano kaya magiging karma o gaba nitong si Romualdez? Paparamdam yan. Paparamdam yan. Yung hagupit ng tadhana sa kanila, yung kalikasan na talaga ang gagawa. Gagawa ng paraan para matigil ang kalukuhan nila. Actually, di pa rin tumitigil Mas lumala pa nga Nagkaroon ng baha, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng mismong Bicol, pero asan ka? Anong ginagawa nila? Wala, nakatutok pa rin sila dun sa Quad Committee. Wala akong pakialam dyan sa mga binili nila ni pero darating at darating yan. Pagdating ng panahon, makakalkal ang mga kayamanan ng mga ito. Saan nila kinukuha to? At paano nangyari yung flood control money, nasaan yung budget na yun? Ganun, ang dami. Ang daming pwedeng imbestigahan, ang daming pwedeng itatanong sa Quadcom, itatanong sa House of Representatives, bakit nagkakaganyan? Bakit nagkakaganito? Bakit saan pupunta ang pera? Anong pinagkagagamitan ng mga perang yon, at especially yung pera ng pang-calamity fund? Ayuda. Wala namang kwentang ayuda, guys. Oo, nakakatanggap ka nga ang pera, pero ang tanong doon, anong nangyayari at benepisyo doon sa pera na ibinigay nila about sa ayuda? Maayos ba? Maganda ba? Kaya ayun, 100% masasabi mo talaga na walang mangyayaring maganda sa ating bansa kung ang ating pinuno ay walang kwenta at inutil. Tanggapin na natin sa katotohanan. Tanggapin na natin ang katotohanan. Kayong mga loyalista dyan na puro na lang kayo, wala kayong ginawa kundi tira ng mga Duterte ang mag-ama, ang lagi-lagi niyong focus. Samantalang hindi niyo nakikita ano na ang nangyayari sa ating bansa. Especially ngayon. Diba? Hindi na nakikita yung budget na bilyon, hindi na milyon pinag-uusapan dito, guys. Bilyon. Tapos nagkakautan tayo ng ganito, trilyon. Pero walang project. Walang nangyayari. Ganon yung bansa natin. Nakapanghihinayang lang na siya pa yung nagiging presidente. Inutil. Yan si Bongbong Marcos. Napaka-inutil na magnanakaw, na bangag na presidente, na walang kwenta talaga. Oo, tanggapin na natin yan. Si President Marcos ay isang inutil na magnanakaw